una sa lahat. Bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Gusto magkaroon ng laman ng content yung kanyang vlog, samantala may pamura-mura pa, ginagaya pa yung dating Pangulo. Putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya. Masyado po siyang bullying mayor. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga babanderang balita. Baha na naman, ilang commuter sa Metro Manila na perwisyo, pati City Hall ng Maynila pinasok ng tubig. Bantay panahon, bagyong Isang naglandfall sa Kasiguran, Aurora. Isa pang low pressure area nagbabadyang pumasok sa PAR. Papalitan si Bonoan, Rogelio Singson tumanggi sa alok na bumalik siya bilang DPWH Secretary. Nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Maynila dahil sa ulang dala ng bagyong Isang. Pati ang City Hall pinasok po ng tubig. At live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nauna sa balita si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan? Bok, literal na baha everywhere ang gumising sa mga residente rito sa Maynila ngayong araw ng Biyernes. Dito sa Taft Avenue, corner United Nations Avenue, bumaba na ang tubig pero mabagal ang paghupa ng baha. Umabot hanggang bewang ang baha sa ilang bahagi ng Taft kanina pero sa ngayon ay nasa gutter na lang ang baha. Hindi pa man sumisikat ang araw kanina ay lubog na sa baha ang malaking bahagi ng Maynila, kabilang dyan ang mga pangunahing kalsada. Walang tigil ang malakas na ulan na nagsimula pasado alas 3 ng madaling araw kanina sa Taft Avenue at ilang kalapit na kalsada na madalas binabaha kahit konti lang Bok yung ulan ay alam mo Bok, nagmistulang ilog. Kumbaga ito yung nakikita mo ngayon sa likuran ko. Ito yung bahagi ng Taft Avenue. Malapit lang tayo ngayon dito sa LRT1, United Nations Avenue. Paralisado tuloy ang biyahe ng mga pampublikong transportasyon gaya ng jeep, taxi, bus, UV Express at maging yung mga ride-hailing services. Alam mo Bok, ang ilang commuter ay napilitan ng lumusong sa baha. Marami tayong nakasalubong at nakipagsalamuha rin tayo kanina sa mga kapatid natin na kumbaga wala nang choice. Kasi kung iisipin natin, kung naperwisyo itong mga motorista dahil sa baha at traffic, how much more pa yung mga ordinaryo nating mga kapatid na walang sasakyan o umaasa sa public transportation. Alam mo Bok, pati ang loob ng Manila City Hall ay pinasok na rin ng tubig kaya doble ingat naman ang mga empleyado doon kanina dahil nga sa tiles at para iwas na rin din nga sila sa aksidente dahil madulas nga. At kabilang din nga dyan, no, yung Gymnastics Association of the Philippines o GAP dyan naman sa Intramuros ay pinasok din ng tubig simula tanghali kanina. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Maynila. Kaya nga maraming mga estudyante ang inabutan ng ulan at baha. Narito ang pahayag ng ilan nating mga kapatid na naperwisyo ng baha. Ang masasabi ko, tingnan mo naman ba yung bao? Asa na yung flood control natin? Nabulsa na. Napakalaking hirap sa katulad yung maedad na. Kasi baka mamaya makapunta ako sa butas. Agad namang nagsagawa ng clearing at declogging sa mga drainage at kanal, hindi lang dito sa Taft Avenue, kundi sa mga kalapit na kalsada sa Maynila. Itong mga tauhan ng Department of Public Services ng Manila LGU. Bok. Gio, kumusta naman ang mga karatig lugar ng Manila? Kagaya nga Bok sa Pasay rin din kanina ay isa-isang isinakay sa mga truck ang mga estudyante ng Villamor Air Base Elementary School na abutan yan kanina ng kasamahan natin na News 5 cameraman na si Mark Ortiz habang nag-iikot sa lungsod. Ayon sa barangay, mababa ang kanilang lugar kaya mabilis bahain ang ibang estudyante bukod doon sa mga isinakay sa truck.
may mga rubber boat din na idineploy para nga mas mabilis nga yung pag-evacuate sa mga elementary pupils. Dumaragdag pa raw ang pagbaha sa lugar kung umaapaw ang creek. Dahil naman sa masamang panahon, Bok, kung makikita mo sa likuran ko, ito yung LRT1, libre ang biyahe ngayon sa LRT1, LRT2 at maging sa MRT ngayong araw. Bok. Okay, ingat sa leptospirosis. Yan ang ulat ni Jill Robles, live po mula sa Maynila. Naglandfall sa Kasiguran Aurora ang bagyong Isang. Isang low pressure area naman ang nababadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nauna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, unahin natin ang bagyong Isang. Anong direksyong tinutumbok nito at lalakas pa ba yan? Yes, Bok. Ito pong bagyong Isang ay naglandfall nga kaninang 9:50 ng umaga sa may Kasiguran Aurora. Sa kasalukuyan, ito po ay nandito. Nagtatraverse na sa Northern Luzon, nandiyan po sa area ng Quirino. At posibleng mamayang gabi, yan po ay nandito na sa mga areas ng Lingayen, sa katabi po ng Pangasinan at La Union. At maaaring mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. At bukas ng umaga hanggang tanghali, yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi natin ito inaasahang lumakas pa dahil meron itong interaksyon dito sa ating mga kabundukan at sa ating kalupaan. Pero if ever nandito na po yan sa may West Philippine Sea, doon natin nakikitaan ng bahagyang paglakas. Ito pong bagyong Isang habang papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yes, Bok? Pero Bok, may epekto ba ang bagyong Isang sa habagat? Sa ngayon, meron tayong direct effect na nagbumula kay Bagyong Isang. Yan po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon at humihila rin po yan. Nang bahagya lamang, although hindi ganong kalakasan, nagpapaulan pa rin po ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Nag-extend pa yan hanggang dito sa Zamboanga Peninsula, maging dito sa areas ng Bangsamoro region. Again, kahit hindi po kasing lakas nitong nakaraang habagat episode natin, yung ating habagat ngayon, is posible pa rin po yung magbaba, particularly kapag nakakaranas tayo ng malawakang pagulan at mga thunderstorms. Bok? Pero may bagong LPA na naman. Pwede ba ito maging bagyo ngayong weekend? Yes, Bok, meron nga tayong binabantayang panibagong low pressure area nandito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Around 985 kilometers ang layo sa eastern portion ng Mindanao. Nasa labas pa nga ng ating PAR. Kung mapapansin nyo, meron tayong grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ang ating binabantayang low pressure area ayon sa Pag-asa ay mababa pa ang tsansang maging isang ganap na bagyo in the next 2 to 3 days. Pero yan po ay kumikilos, pakanluran, kung mapapansin nyo, sa darating na bukas hanggang sa weekend, yan naman po ay magpapaulan. O yung kanyang trough ay mag-extend na, magpapaulan po dito sa eastern section ng Mindanao at sa Lunes aabot pa po dito sa eastern section ng Visayas. Yan po ang mga areas ng Caraga, Davao Region, kasama na po dyan ang eastern Visayas. Kaya although hindi pa natin nakikita maging bagyo, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng pagulan. Maaaring idulot itong ating panibagong low pressure area. Bo? Okay, ulat ni Alvin Pura. Lalong umuugo ang balitang papalitan na bilang DPWH Secretary si Manny Bonoan sa gitna po ng umunoy mga anomalya sa flood control projects. At live mula sa TV5 Media Center, una sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, nababalitang si dating Public Works Secretary Rogelio Singson ang papalit kay Bonoan. Bukas ba siya na bumalik sa ahensya? Nako, Bok. Yan nga ang natanong kay former DPWH Secretary Rogelio Singson. Pero malinaw ang sinabi niya, hindi na siya babalik sa DPWH. Tinanggihan daw niya ang posisyon na ito dahil sa ngayon ang kanyang prioridad ay ang kanyang pamilya. Pero willing naman daw siyang makipagtulungan dito nga sa isinasagawang investigasyon sa mga sinasabing maanomalyang flood control projects. Ang suggestion nga dyan ng dating kalihim, bakit hindi mo na isuspinde yung mga flood control projects na nakikita natin na posibleng maanomalya at isa-isahin kung ano-ano dito sa mga proyektong ito ang mabisa, epektibo at yung hindi. At sa isang panayam nga sa One News, parang nagpasaring pa itong si Secretary Rogelio Singson. Sabi niya, ang kakapal ng muka nito ngang mga kumikickback sa mga proyektong ito at tigil-tigilan na raw sana ito. Total, mukhang marami na silang kotse. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Singson. I have said I cannot, my priority is my family's safety. No? So I said I cannot take that on because also I'm pushing 77. Ang sinasuggest ko, suspend nyo muna lahat yung flood yes, sir. control. That one too. Including the levels of authority. O, sinabi ko yung first, right project, right cost. Binibid ba ng tama yan? Dapat may makasuhan, bottom line sa akin. Dapat plunder na nga yan, more than 50 million. Para pati yung private sector na contractor, damay. Mase, reaksyon naman ng Malacanang sa balitang si Singson papalit kay Bonoan.
Alam mo, Bok, ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hintayin na lang natin kung ano ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa liderato ng DPWH. Pero kanina, sa programang Ted Filon at DJ Chacha, tinanong ko si DPWH Secretary Manuel Bonoan kung narinig na ba niya yung tungkol sa balitang ito. Ang sabi ni Secretary Bonoan, narinig nga niya yung tungkol nga dito sa pagpapalit ng sinasabing liderato sa DPWH, pero nakausap naman daw niya si Pangulong Bongbong Marcos nito lamang nakaraang Miyerkules, and so far binigyan pa siya ng instruction at sinabing tutukan nga itong mga flood control projects, partikular yung pinaniniwala ang posibleng may kickback. Narito ang sinabi ni Secretary Bonoan. The President has given me some additional instructions. So I leave it to the pleasure of the President. As I said, yung my tenure on Secretary is the pleasure of the President. Base, pa-update naman doon sa issue ng mga ghost flood control projects, particular sa Baliog, Bulacan. Ano po ang sabi ni Secretary Bonoan? Bok, ang sabi ni Secretary Bonoan, sila mismo sa DPWH na nag-furnish nitong mga detalye kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga dito sa maanomaliang proyekto sa Baliwag, Bulacan na flood control project. Ang sabi ni Secretary Bonoan, sa ngayon ay nag-issue na ang DPWH ng show cause order para nga pagpaliwanagin yung mga taong pinaniniwala ang involved dito sa proyektong ito. Pero tinanong din natin kung ano na nga ba ang nangyari dyan sa district engineers ng Bulacan na nabanggit doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, sina Alcantara. At ang sabi nga ni Secretary Bonoan kanina ay pinaka-float na daw itong mga ito. Oras na sumagot na yung mga nabigyan nila ng show cause order, the decision na nila kung dapat nga ba na hatulan sila o maghain ng kaso laban sa mga involved dito. Maricel Halili, live mula sa TV5 Media Center. Susunod, tinayong dike sa Occidental Mindoro, bakit kaya hindi napapakinabangan? At magabang Jojo Binay at Junjun Binay absuelto sa mga kasong kaugnay sa Makati Parking Building Project. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Maraming nabibisong palpak na flood control project sa Occidental Mindoro. Isang dike ang hindi mapakinabangan. Nauna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ang problema ng dike yan? Hindi na lang basta sira ang mga nadiskubre namin sa mga flood control projects dito sa Occidental Mindoro. Ang ilan, mas matindi pa. Gaya na lamang ng isang dike na hindi magkadugtong. Kaya hindi rin ito kayang protektahan ng mga residente oras sa umapaw ang ilog. Aabot sa mahigit 100 metro ang awang o pagitan ng ginagawang dike o ginawang dike sa Sitio Lagnas, Barangay San Pedro sa bayan ng Rizal. Kapansin-pansin ding hindi niyan kalibel yung kabilang dike. Paliwanag ng barangay, lumalabas daw kasi ng magkaiba pala ang kontraktor ng dalawang bahagi ng dike. Isa ang nakumpleto noong July 2023 ng FA Torres Construction habang Sunwest Incorporated naman yung ginagawa pa. Ang sabi sa akin, iba ang design ng kanilang proyekto at mayroong kasamang ilaw. Pagdating dito, dahil doon sa hindi nadugtong ang dalawang project na ito magkasunod. Ang problema, bahain ng lugar lalo't katabi lamang nito ang Busuanga River. Nitong Hulyo nga, nasira na yung ibang bahagi ng dike kung saan tanging bakal na laman at ilang tipak ng mga bato ang naiwan matapos matibag ng ragasa ng tubig. Ang ilang bitak naman sa nakatayo pang dike, tinapalan na lamang ng masilya. Sa bayan naman ng Sablayan, mas matindi ang sira sa mga flood control project. Ang ilang bahagi abay nagkabutas-butas at halos madurog na nga, habang ilang parte bumigay na talaga. Kinakitaan din ito ng ilang mga mahahabang bitak. Magkakaibang kontraktor na naman kasi ang nasa likod ng pinaghati-hating bahagi ng proyekto. Isa rito ang ginawa ng Sunwest Inc. sa halagang higit 217 million pesos. Base sa sumbong sa Pangulo website, lumalabas na nakumpleto na ito noong Marso ng nakaraang taon. Ang problema, nasira rin daw ito last year at mas lumala pa nitong Hulyo na hindi man lang daw agad isinayos ng kontratista. Simula nasira ito noong nakaraang taon, 2024, may nasira na dito. Then ngayong 2025, bumagsak siya, mas malaki na yung nasira. Bago lang pumunta yung kontraktor dito o yung engineer nito lang nakaraang araw. At
kahapon din ang dumating yung kailang equipment. Sa isang pahayag mula sa SunWest Incorporated, sinabi nito na tinututukan na nila ngayon ang pagpapatibay ng mga nasirang proyekto. Nasa 5% lamang naman daw ng kabuuang project yung nasira at pasok pa rin naman daw ito sa warranty. Target nila matapos sa mga constructions and repairs hanggang katapusan ng buwan. Ulat ni Mon Gualvez mula po sa Mindoro Occidental. Absuelto ang magamang sina dating VP Jojo Binay at dating Makati Mayor Junjun Binay sa kontrobersyal na Makati Car Park case. Sa binabang desisyon ng Sandigan Bayan, pinawalang sala ang magama sa mga kasong graft, falsification of public documents at malversation of public funds, kugnay po sa 2.2 billion pesos ng Makati Parking Building Project. Ayon sa Anti-Graft Court, nabigo ang prosekusyon na patunayang may sala ang mga akusado. Sinampa ang mga kaso noong 2016 matapos ang termino ng nakatatandang Binay bilang Vice Presidente at bagong kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Umabot pa noon sa Senado ang investigasyon. Susunod, Yorme Isko, tinawag na bully ng isang Manila congressman. At mga barko at aircraft ng China umaaligid sa Ayungin Shoal. Ang iba may armas pa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tumitindi ang aktibidad ng China sa Ayungin Shoal. Pati mga fast boat, kinapitan pa nila ng mga armas. Nauna sa balita si Brian Castillo. Brian, mas dumami raw ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Tama ba? Mas dumami ngayon yung mga namataang barko ng China sa paligid ng Ayungin Shoal, ayon yan mismo sa Armed Forces of the Philippines. Sa huling aktibidad ng China nitong August 20, namataan ang 5 barko ng China Coast Guard, 9 na Chinese Maritime Militia vessels at 11 RIB o yung fast boats sa paligid ng Bahura. Meron pa nag-iikot na Chinese rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Naobserbahan din yung mga barko ng China na pinapagana yung kanilang water cannons, malapit pa rin yan doon sa Ayungin Shoal. Ang ilang Chinese Maritime Militia vessels naman nag-deploy ng fish nets o mga lambat doon sa dagat, pero hindi raw yan gagamitin sa panghuhuli ng mga isda. Habang ang mga nakadeploy na fast boats ng China may nakakabit pang mga armas habang nagmamaniobra sa loob mismo ng Bahura. Isang RIB ng China Coast Guard ang sinusubukang lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tinatayang nasa layong 50 metro lang ito. Ang distansya ng naturang RIB mula doon nga sa mismong nakasadsad na barko. Hinalangan naman ito ng 2 rubber boats ng Pilipinas. Hindi naman daw naging tensyonado ang naging interaksyon ng mga Pilipinong sundalo doon sa mga Chinese na mga nagtatangkang lumapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Philippine Navy, hindi pangkaraniwan ang ganitong karaming barko na umaaligid sa Ayungin Shoal. You know that yung mga boats nila nandyan every now and then. But it's unusual for them to show that they are testing their water cannons, na may pinakita silang cruiser weapon. Most likely, that was a heavy machine gun nasa harapan ng RIB nila. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ang kanilang pagbabantay sa Ayungin Shoal at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Balik, Sir. Ulat ni Brian Castillo mula sa Makati. Mababanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PHRP TV, True TV at 105.9 True FM.